I'm Brother RB Carion, one of the staff musicians here sa COP, and I'm part of NASA Ministry. Now I want to testify about God's goodness in my life. Before ako na-save noon, technically familiar na ako dun sa Christianity, pero hindi ko pa talaga siya naiintindihan. And then, session musician ako outside. So tumutugtog ako sa mga bars, hotels, events, or something like that. Tapos, there was a time na super down namin as a family. Umiyak ako noon kay Lord kasi ang hirap ng life namin. Yung weekend na rin naman na yun, yung mother ko in-invite kami mag-church here sa COP. She was telling me na super happy nung place. Tapos from there, yun yung sinagot ni Lord sa akin nun eh. Kasi may mga questions na ako in mind kung saan ako pupunta, anong gagawin ko sa life ko. Tapos, syempre, ando na din yung fear sa life ko kasi hindi ko alam kung anong mangyari sa akin sa future. Dahil yung buhay namin as musician sa labas is hindi naman talaga maganda. Worldly talaga siya. Sa labas kapag tumutugtog kami, sa mga lasing kami tumutugtog most of the time, bigyan kami ng tip 1,000 peso. Pero yung demand sa'yo, minsan mumurahin ka pa na kasi nagbigay sila ng tip. And then there was a time na nangusap sa akin si Lord habang nagbabasa na ako ng Bible in John 15:7. Sabi doon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. So nangyari, papunta ako ng gig sa bar, and then si Pastor Duke, sabi niya sa akin, kung ano umalis, bibisitahin kita. Pagpe-pray niya muna ako before ako umalis. Since hindi ako nakatugtog ng first set namin sa bar, so pinagalitan ako nun. Siyempre yung pay, boss din yung pay namin nun. Pero sabi nga doon sa Bible, di ba sa John 15, ask whatever you wish. Pag nag-remain tayo sa kanya, tsaka yung words na nag-remain sa akin. So eventually, natanggal na rin ako. So nagdiretso na kami sa COP noon, hindi pa talaga fully saved. And then nung time na Mark Harris concert yun. I really remember yung time na nag-altar call siya. And naintindihan ko yung meaning nung bakit kailangan ko tanggapin si Jesus. Hindi lang dahil pinipray ko in Jesus' name, gano'n. Hindi. Isa rin sa mga teaching ni Pastor Samuel that time is yung turn from sin and turn to God. Doon kami nag-decide nung wife ko ngayon na pakasal na tayo. Kasi tinanong ko pa nga siya, nagkatingin na kami sa service. Mahal mo ko? Mahal kita? Pakasal tayo. Hindi naman alam saan nanggaling pati yung pang-wedding namin. Again, this is John 15. Tapos, dire-diretso na yung favor ni Lord kung ano yung dapat naming gawin. Tinanggal ko yung mga vices ko noon. Mainom ako dati. Yung mga bandmates ko, hindi ko naman masabing masamang tao sila, pero mali talaga yung ginagawa nila. Yun na, tinanggal ko yung tugtog ko sa labas. Tapos dire-diretso, naging part kami ng Go Group consistently, naging assistant leader ako. Nag-join ako ng NASA. And then nag-join ako ng team ministry. Part ako ng Empty Cross. Isa ako sa member nun. Doon sa team ministry na yun, meron calling na binigay sa akin si Lord. Full-time staff. Na-absorb ako as staff musician. Doon na nag-start lahat yun. May time pa nun na nasa COP na ako, staff na ako, may nag-reach out sa akin ng friend ko na kailangan nila ng gitarista sa bar ko. So maganda yung offer, pero sabi din kasi ni Lord dun sa Psalm 23, surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Sundan ako nun and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay, sige. Dinecline ko yun. Nagkaroon ako ng privilege makapag-serve alongside mga different friends ni COP. And yun kapag nagsowa kasi kay Lord, iba talaga siya magbalik eh. May time na isa sa mga revival night, sabi Lord, pag ako yung humingi sa'yo ng baby, huwag mo akong kalilimutan. Kasi ang sabi sa amin ng doktor, is threatened abortion si Ria nun. Tapos, noong time na nagtatranscribe ako ng music for CD. Yung song is Yes and Amen. Again, this is the Lord speaking na pala sa akin. Kahit yung sa stake na pinasulat ni Brother John, ang nilagay ko specific is Baby Girl. Nung nag-pray kami for baby, binigay ni Lord. 2018. Then, meron sa akin malaking offer yung isang music company here sa Philippines na maging endorser na instrument. The offer was very good. And I even told Pastor Manalo about this. Tapos, same yung shinare niya sa akin ng Bible verse, yung Psalm 23. So, ipaprovide yun sa'yo ni Lord, sabi ni Pastor. Yung pag-decline ko dun sa offer na yun, meron palang mangyaring pandemic. So, kung nagtuloy ako nun, malamang wala kang trabaho yun. Again, if you remain in me, my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. At hindi naman nag-fail si Lord na i-provide. More than enough pa yun. Sabi ko sa wife ko nun,
ayoko na lumabas sa church. Sabi ko ganun. Hindi ko na ma-imagine yung sarili ko na gagawin pa yung mga ginagawa ko before. And yes, yun talaga yung heart ko until now. Lalo doon sa line of work ko. Ang mga tinutugtugan namin, lasing, yung mga pupunta sa bar. Ako tinutugtugan ko, King of Kings and Lord of Lords. Every time magpa-practice ako, every time na mag-train ako ng ibang musicians, nakikita ni Lord yun. Probably may mansion na ako sa heaven tapos dami ko na instruments doon. Ang masasabi ko lang, kapag in-accept nyo si Lord nang talagang totoo ay yung real salvation, your life will never be the same. Talagang iyak ako nun. Kasi saan ako pupunta? Ano ba yung totoo? Paano na yung buhay ko? Yun yung sagot niya. I am the way, the truth, and the life. So, really thankful to God for this opportunity. Tsaka hindi pa tapos. Dahil pang gagawin si Lord eh.